What's up mga boss? Motoplex ka pala. So kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, hit nyo muna yung subscribe button and hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag may bago tayong video. So ayan mga boss, today wala naman tayong gagawin sa motor ko or wala naman tayong pupuntahan na lugar. Meron lang ako sa inyo ang gustong i-share. So, about doon sa napanood kong video sa TikTok mga boss na nag-trending. So yun, tungkol sa may CVT ng mga scooter natin. So yung uploader kasi noon mga boss, hindi po sa akin video yun, nalilinawin ko lang. Napanood ko lang din sa TikTok. So yung uploader ng video na yon, sa kanya yung motor na yon, nagpalinis siya ng CVT niya sa kasa. Ngayon, ibinidyo niya yung ginawang paglilinis ng mekaniko doon sa CVT ng PCX niya. Tapos in-upload niya sa TikTok. Ang nangyari, madaming nag-comment na hindi tama yung ginawa na paglilinis ng mekaniko doon sa CVT ng PCX niya. So, ganon mga boss. So, ito yung video na napanood ko sa TikTok. Nasaan na ba siya? So, ito siya mga boss. Ayan. So, ang uploader na to si Boss Ton Okaba. Ayan. Shoutout sa iyo boss. Maraming salamat sa pagpapahiram ng video mo sa akin. So, yung video lalagay ko sa screen mga boss. Panoorin nyo muna bago tayo mag-start para alam nyo kung ano yung nangyari. So ayun, napanood ko din yung video na yun. So parang may mali nga akong nakita dun sa video. So basa ako ng mga comment ng mga nagbibigay ng kanya-kanya nilang opinion. May dalawang bagay ako doon na nakita na pinipinpoint ng mga tao na talagang binibigyan nila ng pansin. Which is yung ginamit na panglinis doon sa CBT at yung way ng paglilinis na ginawa doon sa CBT. So, yun yung pag-uusapan natin o bibigyan ko ng opinion yung dalawang bagay na yun. So, dun muna tayo sa ginamit na ginamit na panglinis sa CBT. Ang ginamit niyang panglinis doon mga boss is gasolina. So, ayun, sabi nila mali daw yun kasi pwede daw masunog yung o-ring natin o yung mga oil seal doon na sa nakalagay sa panggili natin. Para sa akin mga boss, hindi naman big deal sa akin yung gamitin na panglinis is gasolina doon sa panggilid. So, ito lang yung nakikita kong reason mga boss. Hindi ko sigurado kung ito nga talaga. Pero kasi mga boss, yung gasolina na yan, parang nakasanayan na ng mga mekaniko yan. Lalong-lalo na yung mga dating-datihang pang mekaniko. Nakasanayan na nilang gamitin na ay panglinis is yung gasolina. Lalo nga sa mga makina natin, di ba? Pag nakikita nyo, nagpapalinis tayo ng makina, nagpaparefresh tayo, gasolina talaga ang ginagamit. Kumbaga, ayun na lang din yung ginagamit nila sa mga CVT ng mga scooter natin para hindi na hassle na humanap pa ng ibang gagamitin na ipanglilinis doon sa CVT natin. Kumbaga, ayun na yung pinanglinis nila sa makina, ayun na din yung ipanglilinis nila sa CVT. Kumbaga, doon na nasanay yung mga mekaniko natin, kaya ayun yung ginagamit nila. So ngayon, ang nakikita kong solusyon doon, mga boss, nagbibigay na din ako sa inyo ng payo kung magpapalinis kayo sa iba ng mga CVT nyo, sa mga mekaniko, sa labas or sa kasa. Bago kayo magpalinis, tanongin nyo muna si mekaniko kung ano yung gagamitin niya na ipanglilinis doon sa CVT mo. Pwede naman yun mga boss, mag-suggest kayo, wala namang mawawala. Kung ayaw nyo na gasolina yung gagamitin doon sa ipanglilinis sa CVT nyo, mag-suggest kayo na bibili kayo ng CVT cleaner. So, sure naman ako na papayag yung mekaniko na maglilinis doon sa CVT nyo. Kasi kayo naman nang bibili nun eh. So, hindi naman sila gagastos. So, ganun, para walang problema mga boss kung magpapalinis kayo. Suggest na lang kayo mga boss, tanungin nyo yung mekaniko na kung pwede. Yun, wag gasolina yung gamitin na panglinis kung ayaw nyo ng gasolina.
So ako, mga boss, hindi gasolina. Ngayon, hindi na gasolina yung ginagamit ko sa CVT cleaner. So yung CVT cleaner mga boss, okay din yon. Maganda din panlinis yun. Mabilis pa katanggal. Kaso nga lang, ang problema sa kanya, ayun, medyo may, ano siya, pricey siya kasi 120 isa nun eh. Tapos yung isang bote nun mga boss, para sa akin, hindi siya nagkakasya sa buong CVT natin. Hindi ko siya nalilinis ng mabuti, yung panggilid ng mga motor ko. Nung panggilid nung motor ko, hindi ko nalilinis mabuti. Kapos na kapos yung laman nung CVT. Para sa akin lang naman, para sa akin lang. Siguro malakas ako gumamit kasi gusto ko talaga linis na linis. So yun, kaya hindi din ako gumagamit nun. Ang ginagamit ko lang mga boss, tubig sa Joy. Tubig at Joy lang. So wala namang problema kung yun lang yung gamitin nyo. Ang kanilang dagdagan, yung effort nyo sa pagtatanggal ng mga grasa. Kasi Joy lang gamit natin. Saka tubig pang banlaw. So pwede naman yun mga boss. So ako, ayun na lang yung ginagamit ko. Unang-una sa lahat, tipid siya. 6 pesos lang, makakabili ka na. O 7 dyan sa mga tabi-tabing tindahan, di ba? Tapos, sobrang dami pa. Malilinis mo yung buong crankshaft, yung loob. Malilinis mo. Bully, dry paste, torque drive, lahat yan malilinis mo. So, sobra-sobra pa yung Joy na tag-7 pag naglinis ka ng CVT. So, depende pa rin sa inyo yan mga boss kung ano yung gusto nyo. Kumbaga ako, sinare ko lang din yung ginagamit ko, saka nagbigay lang ako ng opinion. Yun, nasa sa inyo yan mga boss kung anong gusto nyo gamitin na panglinis sa CVT nyo. So yun lang naman, para sa akin, hindi big deal yun. Yung ginamit na panglinis ng mekaniko doon sa video. Hindi sa akin big deal yun. Para sa akin mga boss. So yun. So doon naman tayo sa pangalawa mga boss. Sa way na ginawa niyang paglilinis. So, una pa lang sasabihin ko na sa inyo mga boss. Ito, panoorin nyo ulit yung short clip lang na ginawa niyang paglilinis. Yung nakita kong mali, ito, panoorin nyo. Yan mga boss. So, dyan sa part na pinanood ko sa inyo na yan, dyan yung part na nakita kong mali. Nuulit ko, hindi ako professional. Meron lang po akong onting nalalaman sa paglilinis ng CVT natin. So, hindi ko hinuhusgahan yung mekaniko na naglinis ng CVT niya kasi hindi ko naman alam yung rason kung ba't ganun yung ginawa niya. Pero para sa akin, mali yung way ng paglilinis niya. So, bakit mga boss? Kasi mga boss, yung mga CVT natin na yan, merong mga grasa yan. Nilalagyan ng mga grasa yan. Kasi yung mga parts na yan, kumbaga ano yan working nagtatamang mga bakal yan Like sa bushing, saka sa pulley. Yung pulley natin, umuusad. So working yan tuwing umaandar tayo. Then sa torque drive din, ganon, nilalagyan ng grasa yung loob nun. So ngayon, pag nagtagal na ginagamit natin sila, pwede nga mangyari, nauubusan ng grasa, nawawalan na siya ng grasa kasi sa katagalan. So diyan na nag-start yung dragging. Diyan na papasok, magpapalinis tayo ng mga CVT natin para malinis yung excess o yung mga tinatirang grasa na madudumi na at papalitan ng bagong grasa. Kaya tayo nagpapalinis ng CVT. So ngayon, etong nakita nyo sa video, hindi niya napalitan ng bagong grasa yung nasa torque drive at hindi niya din nalinis ng maayos. Bakit? Kasi mga boss, hindi niya dinisassemble yung torque drive sa yung lining. So kumbaga, yung torque drive, female sa yung male, magkasama pa rin. Yung lining, nakasalpak pa rin, hindi binaklas. So ngayon, paano niya malilinis yung loob kung hindi niya binaklas? Saka paano niya mapapalitan yung grasa doon sa loob ng torque drive kung hindi niya binaklas, di ba? So doon pa lang, mali na talaga yung way ng paglilinis niya kasi hindi niya dinisassemble. Saka yun sa may lining natin mga boss, di ba 3 yung lining natin? So yung mga yan, bumubuka yan. Pag umaandar tayo, bumubuka yan. Ayun yung ayun yung kumakapit sa bell natin. Yun, yung lining na yun, meron yung sinasalpakan mga boss na poste. Ito yung poste, tapos dyan nakapasok yung yung lining. So yung poste na yun, nilalagyan din ng grasa yun para yung pagbuka ng lining natin, smooth din.
hindi siya nagda-dragging. Kasi pag walang grasa yon, magda-dragging talaga yon. Ngayon nilalagyan din yun ng grasa. So yun yung nakita kong mali na ginawa nung naglinis nung CVT. Hindi niya binaklas yung torque drive, hindi niya pinaghiwalay-hiwalay, hindi niya dinisassemble para malinis niyang mabuti yung loob, matanggal niya yung mga tira-tirang grasa kung meron mang natira, or kung wala na, yung dumi hindi niya natanggal. At the same time, hindi rin niya napalitan ng grasa. So nagigets nyo ba ako mga boss? So sana magets nyo mga boss, kung di kayo aware sa CVT, kung paano nagwo-work, kung paano nililinis. So kailangan pinapalitan ng grasa yon mga boss. So yun yung nakita kong mali sa way ng paglilinis niya. Kumbaga hindi talaga proper. Hindi proper yon. Hindi ko alam mga boss kung ba't ganun yung ginawa nung mekaniko na naglinis doon. Hindi ko sigurado mga boss. Madami kong nabasa na nag-comment na sinasabi na kaya daw siguro ganun yung ginawa. Kasi yung ibabayad nung customer doon sa service, hindi naman mapupunta doon sa mekaniko, doon sa company. Kasi kasa yun eh. So, ayun siguro yung dahilan. Ayun siguro yung dahilan mga boss. Kaya, ganun na lang yung ginawa niyang paglilinis. Hindi niya binakla. So, hindi ko po kilala yon yung mekaniko. At yung kasa, hindi ko alam kung saan yon. Hindi ko naman pinakita yung mukha ng mekaniko mga boss. Hindi din naman kita talaga yung mukha doon sa video. Kaya, ayun. Hindi natin siya kilala. Kaya, wala akong sisiraan sa. So, yun mga boss. Ayun lang naman yung opinion ko doon sa video na yon. Talagang mali yung way ng paglilinis doon. So sa susunod na mga video natin mga boss, papakita ko sa inyo na yung buong paglilinis doon sa CVT natin. Babaklasin natin lahat, tatanggalin natin lahat ng grasa, lilinisin natin, and the same time kung paano lagyan ng mga grasa, kung paano maglagay ng bagong grasa doon sa mga part ng CVT natin. So ayun yung ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na video natin, gagawa natin ng video. So ayun lang naman mga boss, ayun lang naman yung opinion ko dun sa video na napanood ko. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo mga boss. Gawa na ngayon nga puro, 'di ba, yung content natin tungkol sa mga CVT, sa mga parts ng motor natin. So kaya gusto kong magbigay ng opinion. Saka awareness na din sa inyo mga boss, lalong-lalo na sa mga sa mga walang alam kung paano nililinis yung mga CVT natin, 'di ba? Kung meron kayong alam sa paglilinis ng CVT, o 'di ba, kahit papaano maitatanong niyo sa mekaniko kung ba't ganun yung gagawin nila, kung ba't hindi nila binaklas, hindi nila pinalitan ng grasa, kung alam niyo, 'di ba? Kung wala talaga kayong alam mga boss, 'di ba? Pwedeng ganun yung mangyari sa inyo, hindi niyo malalaman. So sa umpisa siguro walang magiging cost, kasi siguro walang cost, pero pag nagtagal, saglit lang yon, malamang at sa malamang magda-dragging agad yon, kasi hindi naman siya nalinisan yung loob, at the same time yun nga, hindi napalitan yung grasya niya. So sayang na sayang yung bayad mga boss pag ganun yung linis na ginawa sa CVT nyo. Ako mga boss, kahit kailan ako maglinis ng CVT ko, hindi ko ganun yung ginagawa ko, na rekta na sa torque drive, hindi ko na siya babaklasin, aanin ko na lang siya. Hindi, talagang binabaklas ko lahat, nililinis ko yung loob, tinatanggal ko yung mga tira-tirang grasa na madudumi, then pinapalitan ko. So ganun yung ginagawa ko. So ayan, yun lang naman mga boss. Sana makapagbigay to sa inyo ng onting tulong, lalong-lalo na sa mga boss natin dyan na naka-scooter, yan, na mga naka-CVT, nakapanggilid yung mga motor. So, importante kasi ito mga boss, yung CVT natin. Kailangan talaga malinis ng maayos yan, kasi malaking bagay yan. Pag hindi nalinis ng maayos yan, magkakos ng ingay yan at dragging, lalong-lalo na sa grasa, pag hindi napapalitan ng bago at hindi high temp yung nailalagay. So, yun, magda-dragging yan. So, yun lang naman mga boss. Yun, sana makatulong sa inyo yung video na to, and maraming salamat sa suporta nyo kahit matagal akong hindi nakakapag-upload. Pipilitin natin mag-upload ulit ng mga video para makatulong sa inyo mga boss. So yun lang, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat ulit,
Malapit na tayo mag 40,000 subscriber. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please like, comment, and subscribe mga boss. Peace out.